I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, bumalik ang ating bida na si Hajan sa Solitary Bamboo Grove para puntahan ang Vice Master ng Ice Palace. Inalok siya ng Vice Master para sa isang alyansa upang pabagsakin ang iba pang palasyo at iligtas ang kapatid niya. Ngunit sabi ni Hajan, kailangan niya pa itong ikonsulta sa Demon Lord. Dahil dito ay sinubukan siyang atakihin ng Vice Master. Patawarin mo ako, sigaw ng Vice Master at akmang aatakihin ang batang Panginoon. Ngunit huminto ang dulo ng kanyang mga daliri ilang pulgada mula sa leeg ni Hajan. Tinanong siya ng Vice Master, bakit hindi ka umiwas? Laking pagtataka niya dahil sigurado siya sa kanyang sarili na umatake siya ng may sapat na enerhiya para makapatay. Malamig na tiningnan at sinagot siya ni Hajan. Nalalaman ko kapag pinilit lang ang intensyon na pumatay. Binawi na ng Vice Master ang kanyang kamay at sinabi, ang galing, yung ibang martial artists ay sasalajin o iiwasan agad ang atake by instinct, kahit alam man nila na pilit lang yun. Tanong naman ni Hajan, so, bakit ka umatake kahit ayaw mo naman talagang makipaglaban? Bahagyang natigilan ang Vice Master at naisip niya na hindi pa nga gumagamit ng martial arts ang batang Panginoon pero ganito na kagaling ang intuit ayon niya. Sumagot siya, kasi, ang Ice Soul Heavenly Big Deeper Hand ay isa sa 5 signature martial arts ng aming palasyo, ang mapaminsalang kapangyarihan nito ay may kukumpara sa 100 Steps Divine Feast ng Shaolin Temple, at ang lalim nito ay katulad ng Tai Chi True Chi ng Wudang Sect. Pinakita ng Vice Master ang tunay na anyo ng ginamit niyang teknik, tila isang nagyayelong bola ng tubig na nasa ere, ngunit hindi pa rin maunawaan ni Hajan ang tunay na intensyon niya. Tanong niya, bakit mo ba sinasabi sa akin ang lahat ng ito gayong tinatanong ko lang kung bakit ka umatake? Tinipon ng Vice Master ang enerhiya muli sa kanyang kamay at nabalutan ito ng nagyayelong hangin, at sinabi niya sa isang malamig na boses, aatake ako ulit. Sa kaparehong intensity, nagpakawala naman ng nag-aalab na demonic energy si Hajan at naghanda. Sabi niya, pambihira naman. Sige na nga, pero ito na ang huli. Naghanda na ang Vice Master na ibuhos ang buong lakas para pakawalan ang bola ng enerhiya. Sabi niya, salamat, kung gayon. At lalo niya pa itong nilakihan ngunit hindi pa siya nakakaatake ay inunahan na siya ni Hajan at sinuntok siya ng malakas sa sikmura. Tumilapon siya sa lakas ng impact. Nakabalik siya sa balanse at napigilan ang pagkatumba. Ngunit nabasag ang nagyayelong bola na ginawa niya at nag-iwan ng bakas sa lupa ang kanyang mga umatras na paa. Komento ni Hajan, maihahambing nga ang teknik mo sa 100 Steps Divine Fist, pero hindi ba't masyadong halata ang kahinaan nito? Masyadong matagal paghahanda sa aktwal na pag-atake. Bahagyang napanganga ang Vice Master habang nakikinig. Pagpapatuloy ni Hajan, pero syempre, mukhang hindi ito kahinaan ng mismong teknik kundi isang pagkukulang sa kakayahan ng gumagamit. Tanong ng Vice Master, kung ganun, ano sa tingin mo ang magiging resulta kung mamamaster ko ang teknik na ito? Napaisip si Hajan at hinawakan ang kanyang kamay. Maya-maya ay naisip niya na mas magandang i-demonstrate sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sabi niya, tingnan mo ng mabuti ang gagawin ko. Nagsimulang gumalaw si Hajan at sa bawat galaw niya ay tila sumusunod ang hangin. Nagtataka namang nanunood ang Vice Master at sabi niya sa isip niya, kumikilos siya ng napakabagal. Ano kayang ginagawa niya? Maya-maya pa ay biglang sumuntok sa ere si Hajan, sa ibabaw ng balikat ng Vice Master. At sa lakas nito ay nabiyak ang lupang tinatapakan niya at nag-iwan ito ng bakas sa lupang dinaanan hanggang sa umabot ang atake sa mga kawayan sa likuran. Nagtumbahan ang mga ito. Napalingon ang Vice Master sa mga natumbang kawayan at di mapigilan ang pagkamangha. Sigaw niya, ang galing. Paliwanag ni Hajan, ito ay isang teknik na tinatawag na Heavenly Demon Lightning Ball Feast na sinisimulan ko palang pag-aralan. Mas mahina ito kaysa sa inaasahan dahil hindi ko pa ito ganap na namamaster, pero hindi mo ba nakikita kung gaano ito kalakas? Simple lang ang mga galaw nito, ngunit ang kasimplihan nito ay nagbibigay ng iba't ibang posibilidad. Binawi ni Hajan ang kanyang kamao sa ere at habang pinagmamasdan ito, sabi niya,
ang teknik mong ay soul o kung ano pa mang tawag doon ay may pagkakahawig dito. Isang teknik na nakatuon sa kapangyarihang mangwasak. Ngunit tina-target ng lightning bolt fist ang isang kalaban, samantalang ang ice technique mo ay mas malawak o pangkalahatang pag-atake. Nagulat naman ang Vice Master dahil sa loob lamang ng napakaikling panahon ay nagawa na agad i-analyze ng batang Panginoon ang mga katangian ng kanyang teknik. Nakangiwi si Hadjan at itinuro ang black key niya na nakuha kanina, at pinaliwanag. Itong black key ko ay mula sa pakikipaglaban sa isang master ng lightning bolt fist. At hindi pa siya gumamit ng inner energy niyan Kaya naman napakalinaw ng agwat sa pagitan naming dalawa. Ngunit kahit ganoon, natalo pa rin ako sa laban namin ng walang inner energy. Muli na naman siyang nenas at parang mapapasuntok sa hangin, dahil iniisip niya palang ang tumatawang mukha ni Soyeon Sim na naisahan siya, nabibuwizet na siya. Sabi niya sa isip niya, naiinis na naman akong pag-usapan ito. Mananalo na talaga ako sa susunod. Tumikim siya at bumalik sa usapan, sabi ni Hadjan, ang sinasabi ko lang naman ay kahanga-hanga ang teknik mo. Kaya kung mapag-aaralan mo ito ng mabuti at mamamaster mo, sigurado akong hindi ka matatalo ng karamihan sa mga tao. Anyway, bakit mo ito ipinakita sa akin? Sagot naman ng Vice Master, sa tingin ko, kailangan kong gawin yun para makita ko rin ang isa sa iyong mga kakayahan o teknik bilang kapalit. Sa tingin ko kasi ay hindi mo ito basta-basta ipapakita kapag tinanong ko lang, sagot ni Hadjan. Tama ka, hindi ko nga gagawin yun, ayaw kong pahirapan ang sarili ko ng walang dahilan, nakangiting tugon ng Vice Master. Kailangan nating malaman kung gaano katalas ang mga espada at kakayahan ng bawat isa para matulungan natin ang isa't isa. Seryoso namang sagot ni Hadjan. Parang ang sama namang pakinggan ng sinabi mo. Ngunit nanatiling nakangiti ang Vice Master at nagpatuloy sa pangungumbinsi. Ay pupush ko talaga ang alyansa natin sa pagitan ng Ice Palace at ng Divine Cult, pati sa pagitan natin, sa tingin mo, hindi ba't magiging kapaki-pakinabang kung ang dalawang tagapagmana ay magsasanib puwersa? Napaisip naman si Hadjan at bahagyang naging interesado, sabi niya sa isip niya. Oho, yun pala ang anggulong gamit niya. Nagpatuloy siya sa pakikinig, sabi naman ng Vice Master, kahanga-hanga ka. Ngunit hindi ka pa napipili bilang ganap na tagapagmana. Tutulungan kita sa anumang paraan na makakaya ko, tanong naman ni Hadjan. Kaya ibig sabihin, dapat tulungan din kita. Pero hindi ba't lugi ka masyado sa kasunduang ito? Isa lang ako sa 7 disipulo, ngunit ikaw ay napili na bilang tagapagmana. Hindi ba? Sagot ng Vice Master. Oo, ganun nga, pero marami ang may ayaw sa akin, tanong ni Hadjan. So, gusto mo akong tulungan kang alisin ang mga kaaway mo imbes na gawin mo yun sa sarili mo? Sagot ng Vice Master, ang pagpili ng mga tamang kakampi ay nagpapakita rin ng karunungan. Tanong ni Hadjan na medyo skeptic pa rin, palusot lang ba ang sinabi mong gusto mong iligtas ang kapatid mong babae? Seryosong sagot naman ng Vice Master, ayos lang kung tatanggihan mo ang alok ko, pero seryoso ako tungkol sa aking kapatid na babae. Kung kaya ko lang sanang iligtas ang kapatid ko, magiging ayos lang sa akin kahit maging magkalaban pa tayo. Napangiti naman si Hadjan sa narinig at bigla siyang tumawa. May pagkalalaki ka rin pala kahit ganyan ang itsura mo. Inasar niya ang Vice Master dahil maamo ang kanyang mukha at masasabi mong maganda siya para sa isang lalaki. Natatawa ring sumagot ang Vice Master, madalas kong ang marinig yan. Ngunit tanong ni Hadjan, pero bago ang lahat, may gusto muna akong kumpirmahin. Tanong ng Vice Master, ano yun? Napakross ng mga braso si Hadjan at seryosong sinabi, maaaring hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan, at ganoon din ako sa iyo. Tawagin man nating alyansa ito, ngunit pwede rin itong masira anumang oras. Kaya kailangan nating gawing formal ito sa anumang paraan. Paano mo planong gawin iyon? Ngumiti ang Vice Master at sumagot, mayroong madaling paraan para magtatag ng pagtutulungan at alyansa sa pagitan ng mga bansa na matagal nang ginagamit. Sa tingin ko, makatutulong ang kapatid kong babae sa bagay na iyon.
Matapos ang kanilang naging pag-uusap, naiwan ang Vice Master sa hardin ng Solitary Bamboo Grove at nakabalik na si Yang Jung, ang dating First Guardian na naatasang magbantay sa kanya. Kinwento ng Vice Master ang naging resulta ng kanilang pag-uusap ng ikatlong batang Panginoon. Nagulat si Yang Jung, at may halong pangamba na nagtanong, isang alyansa kasama ang ikatlong batang Panginoon. Hindi ba't parang mapanganib iyon? Inosenteng tanong naman ng Vice Master, mapanganib. Bakit naman? Paliwanag ni Yang Jung, hindi ba't lugi ka masyado doon? Ikaw ang may disadvantage dito. Paano kung basta na lang niyang putulin ang alyansa sa panig niya? Bigla namang natawa ang Vice Master at bahagyang inasar si Yang Jung, nag-aalala ka para sa akin kahit miyembro ka ng Divine Cult. At humalaklak siya. Tumikim naman si Yang Jung at bahagyang nahiya. Sabi niya, kahit kailan hindi ko pa nakakausap ang ikatlong batang Panginoon, pero nagkakilanlan na kami. At baka dahil masyado kang gwapo at kaaya-aya, kaya di ko mapigil ang mag-alala para sa'yo. Kumpiyansa namang sagot ng Vice Master, sa tingin ko, naiintindihan ko na kung bakit sobrang nirerespeto at hinahangaan ng mga martial artist ng Divine Cult ang ikatlong batang Panginoon. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Mukha lang siyang masungit panlabas, ngunit sigurado akong higit pa ang gagawin niya bilang isang kakampi. Tanong ni Yang Jung, mayroon bang dahilan kung bakit pinaniniwalaan mo ito? Hindi sumagot ang Vice Master at napangiti lamang nang maisip ang kanyang dahilan. Sabi niya sa kanyang isip, oo, mayroong dahilan. Napagtanto ko na ang layunin ng ikatlong batang Panginoon ay higit pa sa pagiging ganap na tagapagmana. Samantala, lilipat ang eksena sa palasyo ng Demon God na nagliliwanag sa ilalim ng malamlam na dapit hapon. Pinatawag ng Demon Lord ang ikalimang batang Panginoon na si Ju Soyun na ngayon ay nakaluhod sa harapan ng trono at nag-uulat sa harapan ng Demon Lord. Pinuri siya ng Demon Lord, magaling ang ginawa mo sa Iron Horse Room. Salamat po, sagot naman ni Ju Soyun. Komento ng Demon Lord, malaki ang naging progreso mo. Mukhang nagsisikap ka ng mabuti para dito. Ito ay patunay na naiintindihan at nauunawaan mo ang landas ng iyong martial arts. Hindi na masama, ngunit dismayado ako dahil sa isang bagay. Bigla namang kinabahan si Ju Soyun sa narinig, at mapagpakumbabang sinabi, pakiusap, turuan po ninyo ako. Ngunit ito ang naging pagsusuri sa kanya ng Demon Lord, masyadong limitado ang iyong martial arts mo. Isa lamang itong martial art, at hindi nahihigit pa doon. Ang mga kalakasan at kahinaan ng isang martial art technique ay pangkaraniwan lamang. Ngunit ang pinakaimportanteng bagay ay wala sa iyong martial art. Tanong ni Ju Soyun, ano po iyon? Nagsalin ng alak ang Demon Lord, saka nagpatuloy sa pagbibigay ng payo, hindi ito isang bagay na matututunan mo mula sa iba. Dapat mo itong tuklasin sa sarili mo. Maging ang isang iskolar na nakabasa na ng libu-libong mga aklat ay hindi kayang malaman ang buong mundo. Kailangan munang makita ng isang tao ang mundo mismo upang malaman ito. Para kang isang iskolar na nagbabasa lamang ng mga aklat. Nang marinig ang sinabi ng Demon Lord, bumalik sa alaala ni Ju Soyun ang mga sinabi sa kanya ng General Strategist na si Ho Yosong, nang huli silang magkita. Sinabi nito sa kanya ang mga katangian ng ikatlong batang Panginoon. Pinag-iisipan niyang mabuti ang pagresolba ng mga problema at napapasok sa mga labanan sa ibang tao. Nagiging matapang siya kapag kailangan niyang gumamit ng martial arts, at kapag kailangan niya namang gamitin ang kanyang utak, iniwasan niya ang karahasan. Sa tingin ko ang progreso na may kasamang karanasan ang bumubuo sa pagkatuto. Kaya't sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit lumakas ng sobra ang ikatlong batang Panginoon. Ngayon lamang napagnilayan ni Ju Soyun kung ano ang intensyon ng General Strategist sa likod ng payong binigay nito. Dahil nang marinig niya ito ay binaliwala niya lamang ang mga sinabi niya dahil abala siya sa pagsasanay. Napagtanto niyang ang ganitong mga katangian, ang kakayahang balansihin ang tapang at talino, ang pag-adapt sa sitwasyon at pagpili sa pagitan ng lakas at diskarte, ay mga karunungan na salat pa siya.
At kung gusto niyang maging tunay na malakas, kailangan niyang lumabas mula sa apat na silid ng kanyang pagsasanay. Sa gitna ng kanyang pagninilay, naputol ang katahimikan ng bulwagan. Mabilis na pumasok ang isang tauhan at yumukod ng magalang bago mag-anunsyo, "Demon Lord, nais kang makita ng ikatlong batang Panginoon." Pumayag naman ang Demon Lord at sinabi, "Papasukin mo siya." Unti-unting bumukas ang pintuan. Tumayo at lumingon si Ju Soyun upang pagmasdan ang ikatlong kapatid niya, ngunit ikinagulat niya ang taglay na presensya ng batang Panginoon sa kanyang pagpasok. Sabi ni Ju Soyun sa kanyang isip, wala siyang inilalabas na anumang chi, ngunit punong-puno ng awtoridad ng kanyang presensya. Ni hindi ko magawang ilayo ang aking mga mata. Napako ang kanyang mga mata sa naglalakad na si Hajun sa harapan niya. Natanong niya sa kanyang isipan, ang demonic energy na ito. Ito ba ay isang kahangahangang realm na lampas pa sa konsepto ng martial arts? Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sinabi ni Hajun sa kanya, matagal-tagal na rin mula nung huli. Bahagyang napanganga si Ju Soyun nang mapagkanto na ang mabigat na presensyang nararamdaman niya ay ang ultimate demon realm. Naputol ang kanyang pagninilay nang sabihin ng Demon Lord, makakaalis ka na, Soyun. Tugon naman niya, opo, Demon Lord. Sabi ng Demon Lord kay Hajun, anong tingin mo sa ikalimang disipulo? Sagot naman ni Hajun, manam. Ayos lang. Pero sa kanyang isipan, sabi niya, sensitibo siya upang mapansin na naabot ko na ang ultimate demon realm, at mukhang talentado at maabilidad din siya. Sabi ng Demon Lord, gayunpaman, iyon lang ang meron siya. Kung talento lang ang pag-uusapan, siya ang pinakamahusay sa divine cult. At may kukumpara ang pinakabatang disipulo sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin naayos ang isang problema. Napaisip naman si Hajun, at maya-maya ay sumagot, sa palagay ko, alam ko kung ano iyon. Ito ay isang pader na nahihirapang lampasan ng karamihan kahit yung kasing talentado niya. Ngunit kapag nalampasan na niya ang pader na iyon, magiging takot ang kanyang lakas. Sumang-ayon naman ang Demon Lord sa kanya at sinabi, tama ka. Ngunit iniba rin ng Demon Lord ang usapan. Tanong niya, anong nangyari sa naging pag-uusap ninyo ng tagapagmana ng Ice Palace? Sabi ni Hajun sa isip niya, alam na pala niya na nagkita kaming dalawa. Sumagot siya, nagbigay siya ng isang nakakatuwang alok. Ito ay, nang sasabihin pa lamang niya kung ano ang inalok sa kanya ay pinigilan siya bigla ng Demon Lord, at sinabi, hindi ko na yan gustong malaman. Nagulat naman si Hajun at napaisip kung bakit kaya ganon. Ngunit pinakinggan niya lang ang mga susunod na sinabi ng Demon Lord. Nagsalin siyang muli ng alak at nagpatuloy, ang isang makapangyarihang tao mula sa isa sa apat na palasyo ng Outer Wall ay biglang naging aktibo pagkatapos ng lahat ng katahimikan at kapayapaan. Kaya mulang may nangyaring malaki. Kesyo alyansa o digmaan ang kanyang inaalok, ito ay isang bagay na mangyayari pagkatapos ng inyong pag-uusap. Sagot naman ni Hajun, pero hindi mo naman alam kung ano ang pinag-usapan namin. Sagot ng Demon Lord, ngunit alam kong sayo siya lumapit at hindi sa akin. Pinili niyang kausapin hindi ang may-ari kundi ang anak ng may-ari. Sa panahong kakatapos lang ng gulo na ginawa ng Sword Palace at Beast Palace. Kesyo makakapinsala siya o makakabuti para sa Divine Cult, isa lang dito ang maaaring gawin niya. Natigilan si Hajun at napaisip sa mga sinabi ng Demon Lord. Pinagnilayan niya ang intensyon ng Demon Lord habang umiinom ito ng alak. Sabi niya sa isip niya, hindi niya siya curious tungkol sa isang bagay na ninanais malaman ng lahat. Sapagkat ang pinakamahalaga ay hindi ang dahilan kundi ang resulta. Hindi lamang martial arts ang na-master niya, kundi pati ang mga kalakaran ng mundo. Maaaring wala siyang kakayahang hulaan ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit hindi niya na kailangan iyon sapagkat kaya niyang basahin ang lahat ng bagay. Tanong ng Demon Lord sa kanya, kung gayon, magiging abala ka na naman ba? Sagot naman ni Hajun, sa kasamaang palad, opo. Tanong ng Demon Lord,
Ito ba ay isang bagay na kaya mong lutisin sa loob ng divine cult? O kailangan mo bang pumunta sa labas? Sagot ni Hadjan, pareho. Sagot ng Demon Lord, ibig sabihin, alyansa nga iyon. Nanlaki ang mata ni Hadjan at pinagpawisan ng malamig, nang ganun-ganun na lang ay nalaman na ng Demon Lord agad ang pinagkasunduan nila. Hindi ko pa siya nakikilala, ngunit malakas siya upang maging kahalili ng Ice Palace. Pagpapatuloy ng Demon Lord, hindi ko pa siya nakikita, pero kailangang maging makapangyarihan ng isang tao para maging tagapagmana ng Ice Palace. Mahigpit sila, at lalo na sa kanilang sariling mga kamag-anak. Sa madaling salita, ang taong nakilala mo ay hindi mahina. Huwag mong hayaang ikaw ay manipulahin. Gawin mo ang kabaligtaran, kung nais mong makamit ang iyong mga pangarap. Nang makuha ang basbas at payo ng Demon Lord, naglakas loob na si Hadjan na sabihin ito, tungkol dito, nais ko sanang humiling ng pabor, tanong ng Demon Lord. Ano yun? Nang may determinasyon sa mga mata, seryosong sagot ni Hadjan, pakiusap, pahintulutan niyo po akong gamitin ang mga puwersa ng Divine Cult, ano kaya ang pinaplanong gawin ni Hadjan, at ano ang mga naghihintay sa kanilang dalawa ng Vice Master sa panibagong alyansa? Abangan sa susunod na kabanata.